Sa nakaraan ng ating video, ay masyado nga ang takot nito na mawala si Zhao Shuai at Xiao Ming sa Song family, dahil pag nawala nga daw ang dalawa ay mawawala na ng halaga ang Song family sa ating bida, kaya agad nitong tinawagan ang Song family sa royal capital, upang gawin ang lahat ng magagawa nila mapanatili lang si Xiao Ming sa kanilang Song family. Samantala sa royal capital naman sa mansion ng Song family, ay nag-uusap nga ang dalawang taga-silbi, na sinasabing ito na umano ang oras para magdala ng pagkain, pero hindi nga daw kilala ng isa ang dinadala nila ng pagkain sa isang quarters ng Song family, dahil masyadong mahigpit ang bantay sa lugar na yun. At dahil sa nahihiwagaan siya sa kung sino ang nandun, ay napapatanong pa ang isa kung hindi kaya juwa ng isa sa mga miyembro ng Song family yun, at malamang nga daw na sa pilitan itong dinala sa kanilang mansion, kaya mahigpit ang bantay upang hindi siya makatakas. Pero sinabi naman ng isa na masyado umanong malikat ang isip niya, dahil ang nasa quarters umanong yun ay ang dating manager ng Song Gambling House, at yun nga ay si Xiao Ming's, at napag-alaman nga daw niya ang patungkol dito sa juwa niyang gwardiya, kaya sigurado umano siyang totoo ang sinasabi niya. Pero hindi ba at mayroong nagsumbong sa kanya dati wika naman ng isa, dahil si Xiao Ming's nga daw ay nagnakaw ng mga artifacts at armor upang ibigay sa Imperial Guards noon, at ang head nga daw ng Song family ay masyado ang galit, matapos makarating sa kanya ang patungkol dun. Akala nga din daw niya ay pinatay na si Xiao Ming's nang dahil dun, pero sinabi naman ng isa na totoo umanong may namatay nang dahil sa issue na yun, pero hindi nga daw si Xiao Ming's ang namatay, kundi ang taga-silbi na nagsumbong sa kanyang ginawa, at maging ang mga taga-silbi na nakakaalam nga daw sa bagay na yun, ay pinatay din ng head ng Song family. Matapos nga daw nun ay sumailalim na sa proteksyon ng Song family head si Xiao Ming's, at walang nakakaalam kung bakit nabaliktad ang mga pangyayari, pero masyado nga ang takot ng isa dahil sa nalaman niya, na ang lahat ng nakakaalam sa bagay na yun ay namatay na. Pero bigla nga din nilang nakita ang head butler ng Song family, kaya naman napapatanong sila kung bakit sobrang aga umanong nagtungo nito dito, sabay tanong kung may bagong kautusan daw kaya, ang head ng Song family patungkol kay Xiao Ming's. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay sinabi nito na ang head ng kanilang pamilya ay nais makita si Xiao Ming's, sabay utos sa mga bantay na ngayon din ay buksan nila ang pintuan. Pero wala ngang nagsalita at sumagot sa kanya, at naisip nga nito na mukhang wala na umano ang mga bantay, at maging ang mga nagbabantay nga daw sa paligid ng quarters na ito, ay hindi na din nagpakita sa kanila, sabay tanong kung may nangyari daw kayang masama. At agad nga niyang sinipa ang pintuan upang sa pilitan nitong buksan, at dito ay masyado ang kanyang gulat, matapos tumambad sa kanya ang nagkalat na katawan at dugo ng kanilang mga tauhan. Agad nga din niyang tinapakan ang paa ng isa sa mga ito, at naisip niyang hindi pa umano matigas ang kanilang mga katawan, kaya malamang sa namatay silang lahat kagabi. Sunod ay binuksan nga niya ang pintuan ng bahay, pero wala nga siyang nakitang tao sa loob nito. Kaya naman agad niyang naisip na maging si Xiao Ming's umano ay wala na dito. Sunod ay napapatanong nga ito sa kanyang sarili, kung paano umanong nakakontakt sa labas si Xiao Ming's, dahil matagal na nga daw siyang naka-house arrest at kung paano siya nakatakas. Sabay tanong na din kung mayroon daw kayang spy sa kanilang pamilya, na natuklasan kung nasaan si Xiao Ming's, kaya naman nagpadala sila ng mga tauhan upang dukutin at itakas siya. Pero kahit na anong sabihin nga daw niyang dahilan, ay siguradong magagalit at mapaparusahan na naman sila ng family head, sabay tanong kung bakit ngayon pa talaga nais makita ng family head si Xiao Ming's. Samantala sa West State naman, ay sinabi ng kausap nito na nagpadala na daw siya ng tauhan upang sunduin si Xiao Ming's sa kanyang quarters, at magpapadala pa nga daw siya ng mga elite guards, upang bantayan at hindi hayaan makaalis si Xiao Ming sa Song family, sabay sabi na subukan daw niyang kumbinsihin si Zhao Shuai, at tignan kung may pag-asa pa na manatili siya sa Song family. Pero sinabi lang naman ito sa kanyang kausap, na buti na lang umano at naging maagap sila, nang bigla nga silang nakaramdam ng matinding pressure. At dahil nga sa mga tila kidlat umanong yapak, ay naisip nito na siguradong sila na yun, at ang tinutukoy nga niya ay hukbo ng sundalo, na siya umanong may hawak sa buhay at kamatayan ng mga taong nandito. Sunod ay agad nga ding inayos ng Song family at Sun family ang kanilang mga sundalo, upang salubungin ang ating bida at ang kanyang hukbo ng Imperial Guards. At dito nga ay agad na lumapit si Zhao Shuai sa ating bida, upang magbigay ng kanyang paggalang o respeto sa kanyang hari umano, nang umiti lang naman kay Xiao Yu na agad nilabas ang isang black armor.
Agad na din niyang hinagis kay Zhao Shuai ang black armor, at sinabi na nasa kanya ang desisyon kung nais niya itong isuot o hindi. Sabay sabi ding matapos umano ang digmaang ito, ay bibigyan niya ng marangyang buhay si Zhao Shuai sa royal capital. Kaya naman agad itong nagpasalamat sa kanyang hari, dahil matapos umano niyang marinig ang mga salita ni Xiao Yu, ay alam na niyang may lugar pa din ang kanyang Zhao family sa royal capital sa hinaharap. At napanood nga ng lalaking ito mula sa Song family ang lahat, kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili kung yun na daw ba yun, at kung iiwan na daw ba sila ni Zhao Shuai nang dahil lamang sa ilang salita na sinabi nila. Naisip nga din ito, na hindi pa umano napapabagsak ng Imperial Guards ang West State, pero bakit daw kaya pinag-uusapan na nila ang patungkol sa Royal Capital? Sunod ay lumapit naman ang isang lalaking ito, na agad napansin ng ating bida, at naramdaman nga din niyang isa umano itong maestro level, kaya siguradong siya na umano ang lalaking yun. At ang tinutukoy nga niya ay ang bagong head ng Sun family, na personal nang nagtungo sa kanya. Pero ano daw kaya ang dahilan kung bakit siya mismo, ang namuno sa hukbo ng kanilang Sun family? At maging ang lalaking ito nga, ay ngayon lang din na-realize na si Sun Zaiwen mismo, ang namuno sa mga sundalo ng Sun family, dahil ang pagkakaalam nga daw niya, ay nasa libingan ng kanilang mga ninuno si Sun Zaiwen, upang magbigay galang at respeto sa kanilang mga ninuno. Agad din namang tinanggal ni Sun Zaiwen ang kanyang maskara, at dito ay sinabi niyang matalas umano ang mga mata ng hari, dahil sa isang sulyap lang ay nalaman na niyang isa siyang maestro, at siya ang head ng Sun family. Pero sinabi lang naman ni Shu na masyado umano siyang matapang, upang personal na magtungo sa harapan ng ating bida, sabay tanong kung ang pinagmumulan daw ba ng kanyang tapang, ay ang pagiging isang maestro level niya. Pero sinabi naman nito, na hindi umano ang pagiging maestro niya ang pinagmumulan ng kumpiyansa niya sa sarili, dahil alam niyang madali lang para sa hari ang pumatay ng maestro level, kung saan ay hindi na nga daw kailangang gumalaw ni Shu upang mangyari yon, dahil ang mga sundalo pa lang niya ay sapat na. Sunod ay sinabi nga nito, na nagtungo daw siya dito dahil naniniwala siya na hindi siya papatayin ng hari, isa pa ay maipapakita lang daw niya ang sinseridad niya kung siya mismo ang haharap sa ating bida. Sinabi nga din niyang handa siyang ibigay ang kanyang buhay, at ang lahat ng kayamanan ng Sun family, kaya kung nanaisin daw ito ng ating bida, ay maaari na siyang patayin upang makuha ang lahat ng yaman nila, at hindi nga din daw siya lalaban o hindi niya dedepensahan ang kanyang sarili. Dahil nga din sa mga sinabi niya, ay biglang nagdilim ang mga mukha nila Zhang na humigpit ang paghawak sa kanilang mga espada, at dahil nga din sa mga sinabi niya, ay nagkaroon ng pansamantalang katahimikan sa lahat. At naisip nga ng ating bida, na mukhang naramdaman na daw niya ang pagnanais nila Zhang na patayin siya, sabay tanong sa kanyang sarili, kung nakilala daw kaya niya ang mga espada nila Zhang, na kayang pumatay ng maestro level. Pero inaasahan na din naman daw niya ito mula sa mga miyembro ng Sword Pavilion, dahil ang vision at kapangyarihan nga daw ni Sun Zaiwen ay hindi pangkaraniwan. Sunod ay tinanong nga nito ang ating bida, kung ang anak daw ba niyang si Sun Zhongyan ay buhay pa din. At sinabi nga ng ating bida na nasa maayos naman daw siyang kalagayan, pero dahil sa mukhang kulang siya sa pinag-aralan, ay binibigyan daw muna siya ng karagdagang homework ni Shu. Nabigla ding naisip na pinapahalagaan daw pala talaga ni Sun Zaiwen ang kanyang anak, dahil ang alam nga daw niya ay kayang talikuran ng lahat ng noble sa royal capital, maging ang kanilang mga anak at pamilya para sa pangarap o ambisyon nila. Agad naman itong napabuntong hininga, matapos sabihin ng ating bida na nasa maayos na kalagayan ang kanyang anak, sabay sabi na isang karangalan umano para sa kanilang pamilya, na mabigyan ng leson ng hari ang kanyang anak. Pero sinabi lang naman ni Shu, na masyado umanong malaki ang sinugal niya sa pagkakataong ito, kaya malamang na mayroon siyang nais sa ating bida, bago o matapos niyang isugal maging ang kanilang Sun family, sabay tanong kung dapat na ba nila itong pag-usapan. At pansamantala nga itong natahimik, hanggang sa ilang sandali pa ay bigla siyang yumuko sa harap ng ating bida, at sinabi na nais umano niya ang trono ng isa sa mga Celestial Emperor. Pero tinanong lang naman ni Shu, kung bakit umano sa kanya nagtungo si Sun Zaiwen, kung ang isa sa mga trono pala ng Celestial Emperor ang nais niya. Pero bigla nga itong lumuhad sa harapan ng ating bida, at habang nakatingin ang lahat sa kanila, ay sinabi nito na tanging hari lamang ang makakapag-desisyon, patungkol sa posisyon ng Celestial Emperor. Sunod ay sinabi niyang siya si Sun Zaiwen ng Sun family, at binabati niya ang pagbabalik ng kanilang hari sa mundo ng mga nabubuhay, at ilang sandali nga lang din ang nakalipas,
ay biglang nagkaroon ng haka-haka at tsismisan sa mga sundalo, kung saan habang tahimik si Sun Zaiwen, ay naisip naman ng ating bida, na ngayon lamang sila nagkita ng personal ni Sun Zaiwen, pero paano daw kaya niya nalaman ang katotohanan, sabay tanong kung alam daw ba ni Sun Zaiwen ang mga sinasabi niya. At sinabi nga nito na matapos umanong manalo at makuha ng Wuwei Army ang Nangang City, ay agad silang nagpadala ng pintor o painter, upang ilarawan ang mga nangyari, pero isa nga daw sa mga ito ay nakilala at ginuhit ang larawan ni Zhang. At matapos nga daw ibigay sa kanya ang larawan na yun, ay agad niyang nakilala at naalala na siya si Zhang, at ang isang sulyap nga daw niya sa larawan ni Zhang, ay hindi na niya makalimutan mula noon. Alam nga din daw niya na si Zhang, ay tapat na commander ng Imperial Guards na tanging ang hari lang ang sinusunod, kaya alam umano niyang hindi magsisilbi si Zhang sa ibang tao, kundi sa hari lamang ng Luniverse, at ang magiging patunay nga daw niya, ay ang patuloy na paninilbihan ni Zhang sa ating bida. At agad ngang nahiya at nagtakip ng muka si Zhang matapos tumingin sa kanya ang magkapatid, habang ang ating bida ay iniisip na si Zhang umano ang naglaglag sa kanya sa pagkakataong ito, sabay tanong sa kanyang sarili kung ano daw kaya ang iniwang marka ni Zhang, upang agad siyang makilala ng mga tao sa Luniverse. At habang patuloy ngang nakaluhod si Sun Zaiwen, ay hindi naman makapaniwala ang mga sundalo, kung saan ay halo-halo na nga ang mga nagiging emosyon nila. At dito ay napapatanong naman sa kanyang sarili ang lalaking ito, kung anong God King at Zhang ang sinasabi ni Sun Zaiwen, dahil sa mga lumang records nga lang daw niya ng Luniverse na basa ang mga pangalan na yun. Pero mukhang sigurado nga daw si Sun Zaiwen sa kanyang mga sinasabi, kung saan ay wala din naman daw sa itsura ni Sun Zaiwen, na nagbibiro o nanloloko lamang siya. Hindi na nga din daw siya magtataka, kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon, ay ngayon lang ulit naglabas ng decree ang Divine King's Palace, at hindi na nga din daw siya magtataka kung bakit ang mga Imperial Guards ay makakapangyarihan. Dahil ang lalaking nakipaglaban daw pala ng mahigit 3,000 taon, na siya ding gumimbal sa buong Luniverse ay nagbalik na, at sa pagkakataong ito nga daw ay buhay pa din siya, at kasama niya ang kanyang mga malalakas na sundalo. Dito nga ay naisip din ng lalaki, na malamang umano sa nagbalik ang ating bida upang bawiin ang kanyang trono, pero matagal nga daw nilihim ni Shu ang patungkol sa bagay na ito, at ngayon ay madami na umanong nakarinig sa lihim na yon, kaya napapatanong din siya kung may makakaalis pa daw kaya ng buhay sa lugar na ito. Sabay sabi sa kanyang sarili na kailangan niyang maging kalmado, at kahit nga daw tuluyan na silang iniwan ni Zhao Shuai, ay nananatili pa din naman si Xiao Ming sa kanilang pamilya. At naisip nga din nito na kahit umanuhuli na ang lahat at masyado nang nakakahiya, ay kailangan pa din niyang magbigay na respeto, para maligtas ang kanyang buhay. Pero sabay ngang tumunog ang telemirror ng mga ito, kaya naman tinanong ni Shu kung ano umanong problema, at dito nga ay sinabi ni Zhao Shuai na kasama na ng kanyang mga tauhan si Xiao Mings, kung saan ay ligtas nga daw siya matapos nila itong itakas sa Song family. At naisip ng ating bida na kinulong nila si Xiao Mings, pero sa kanyang paglingon ay mabilis nang lumipad palayo sa kanila ang lalaki mula sa Song family. At habang paalis nga ito, ay naisip niyang wala na si Xiao Mings at Zhao Shuai sa kanilang pamilya, kaya naman daw wala ng koneksyon na magagamit ang Song family sa ating bida, at dahil nga din daw sa mga narinig niyang sekreto ngayong araw, ay siguradong hindi siya hahayaang mabuhay. Pero bigla ngang sumulpot sa kanyang unahan si Sun Zaiwen, kaya naman napapatanong ang lalaki mula sa Song family, kung talaga daw bang nagmamadali si Sun Zaiwen, na ipakita ang kanyang katapatan sa ating bida. At agad ngang naglunsad ng pag-atake si Sun Zaiwen, kaya naman naisip nito na hindi umano ito maganda, dahilan upang gamitin niya ang kanyang artifact upang harangan ang pag-atake ni Sun Zaiwen. Pero matapos nga niyang gamitin ang kanyang artifact, ay agad namang tinipon ni Sun Zaiwen ang superpower sa kanyang kamao, at sa pagsuntok nga nito ay nawasak ang artifact ng lalaki mula sa Song family. Sunod ay tumambad na sa kanya ang papalapit na kamay ni Sun Zaiwen, at dahil nga sa ginawa niyang pag-atake sa lalaki, ay agad itong nasuka ng dugo sa kanyang pagbagsak, na naging dahilan na din ng kanyang kamatayan, kaya naman agad na nagsigawan ang mga sundalo ng Song family, at sinabing kailangan na nilang tumakas. Kaya naman muli ay nagtungo sa likuran nila si Sun Zaiwen, na bigla namang nagulat matapos makita, ang biglang lumabas na malaking butas sa lupa, kung saan ay nahulog at nilamon nga nito ang sundalo ng mga Song family. At dito ay ginamit pa ng isa ang kanyang kasamahan bilang stepping stone umano,
para siya ay makatakas mula sa butas na ginawa ni Xiaoyu, pero bigla nga din silang nagulat at napapatanong kung ano umano ang meron sa kalangitan, na agad-agad ay naglabas ng malakas na kidlat. Agad na ding tumama sa kanila ang mga kidlat mula sa kalangitan, dahilan upang muli ay bumagsak sila at lamunin ng lupa, habang ang ating bida naman ay tamang pikit lang, at sa pagdilat nga niya ng kanyang mga mata, ay kasabay nito ang biglaang pag-aliwales ng kalangitan. Pero nagdilim naman ang muka ni Sun Zaiwen sa kanyang mga nasaksihan, at napapatanong nga ito sa kanyang sarili, kung paano umanong nagamit ni Shu ang kidlat sa isang kisap mata lamang, at kung dapat na daw ba talaga niya itong asahan sa God King ng Luniverse. Iniisip nga din ni Sun Zaiwen na masyado umanong malakas ang kapangyarihan ng ating bida, bukod doon ay iniisip nga din niya, na kaya umanong makontrol nila Shu ang 5 klase ng elemento. At ang pinaka nakakagulat nga daw, ay ang maestro level na isang Earth-type Awaken, dahil matapos umano itong maglangsad ng pag-atake, o matapos niyang gamitin ang kanyang abilidad, ay hindi na umano maramdaman ni Sun Zaiwen kung nasaan na siya. Naisip nga din niya na mukhang nahuli na daw siya, at kung sana lang daw ay tinulungan na niya si Shu, nung nilalabanan niya ang 12 Python assassin ni Duan Mu Huangqi sa Royal Capital, ay sana sigurado na daw na siya na ang magiging Celestial Emperor ng West State ngayon. Sayang wika pa nga niya, dahil nung mga panahon umanong lumalaban ang ating bida sa Royal Capital, ay alam na umano niya ang pagkatao ng ating bida, pero wala nga daw siyang tiwala sa kapangyarihan at lakas ni Shu noon, kaya naman hindi siya naglakas loob na tulungan ang ating bida. Agad nga din siyang napabuntong hininga, dahil ang pinapangarap nga daw niyang yaman at kasikatan ng pagiging Celestial Emperor, ay abot kamay na niya noon, at isang malaking pagkakamali ang naging kaduwagan niya. Pero buti na nga lang daw ay mayroon pa siyang pagkakataon, upang makabawi sa naging pagkakamali na nagawa niya noon, at agad na siyang nagtungo sa ating bida. Na sinabi namang nauunawaan niya ang iniisip ni Sun Zaiwen, pero kung nais nga daw niya ang posisyon ng Celestial Emperor sa West State, ay kailangan niyang lumaban para makuha ito, kung saan ay kailangan din niyang patunayan ang kanyang sarili. Sabay sabi na aabangan at papanuurin daw ng ating bida, ang mga gagawin niya magmula ngayon, at sinabi nga nito na makakasiguro umano ang hari, na gagawin niya ang lahat at ibibigay ang buong katapatan kay Shu. Sunod ay tinawag nga ni Li Liang ang atensyon ng lahat ng kanilang mga sundalo, at sinabi na nag-api na daw nila ang mahigit 100,000 sundalo ng noble family, kaya naman ngayon ay kailangan na nilang magtungo sa Dishu, kung saan matatagpuan ang Western Capital at palasyo ni Duan Mu Huangqi. Samantala habang nakatingin naman si Zhang kay Sun Zaiwen at sa kanyang mga sundalo, ay sinabi nito sa ating bida na masyado umanong magulang ang matandang yun, dahil ginamit nga daw niya ang buhay ng kanyang anak, upang ipakita kay Shu na si Sun Zhongyang ang kanyang kahinaan. Pero alam nga daw ni Zhang na paraan lang ito ni Sun Zaiwen, upang sabihin ang tunay niyang intensyon sa ating bida, at mukhang sinadya nga daw niyang mapunta sa mga kamay ng ating bida ang kanyang anak, upang isipin ng ating bida na pwede niya itong pagkatiwalaan, hanggat hawak niya si Sun Zhongyang. Pero sinabi naman ni Shu, na hindi niya kailangan ang buong katapatan ng sinuman dito sa Luniverse, dahil wala naman daw siyang intensyon, na ipagpatuloy ang pagiging God King ng Luniverse matapos ang digmaan o labanang ito. Gayunpaman, ay tinanong pa din ni Zhang kung talaga bang hahayaan lang ng ating bida si Sun Zaiwen, pero tinanong lang din naman siya ni Shu kung ano ba ang dapat nilang pangambahan. At muli ay tinanong nga din siya ni Shu, kung hindi daw ba masasarap ang mga pagkain nila sa China, at kung hindi daw ba sila nasisiyahan sa paggamit ng cellphone, sabay tanong kung bakit kailangan pa niyang maging hari, kung masaya naman na siya sa kasalukuyan nilang buhay. Dahilan upang mapabuntong hininga na lang din si Zhang, at agad na din siyang sumunod sa ating bida, habang sinasabi na kahit saan umano magtungo si Shu, ay siguradong sasama siya o sasamahan niya ang ating bida. Samantala, matapos nga ang ilang oras ay nakarating na sila ng Western Capital, at dito ay agad na nagbigay ng signal ang sundalo ni Duan Mu Huangqi, kaya naman napapatanong si Zhang kung ano daw kaya ang ibig sabihin ng signal nilang yun, at kung ano na ang dapat nilang gawin ngayon. Pero sinabi naman ni Heitan na wag na umano nilang pansinin ang signal ng kalaban, sabay sabi sa ating bida na kailangan na nilang sumugod kaagad, dahil sa ganitong pagkakataon nga daw ay hindi na kailangan ng plano, at dapat ipakita na lang nila ang kanilang lakas. Pero sinabi nga ng ating bida na hindi malinaw ang sitwasyon ng mga kalaban nila, kaya naman kailangan muna nilang panghawakan ang kasalukuyan nilang posisyon.
Pero mukhang iba ang pagkakaunawa ni Heitan sa mga sinabi ng ating bida, at sinabi nga niya sa kanilang mga sundalo na ngayon daw, ay ipapakita ng kanilang hari ang buo niyang lakas, kung saan ay gagamitin din niya ang lahat ng kapangyarihan at sandata niya. Kaya naman agad siyang hinablat ng ating bida at sinabi na hanggang ngayon talaga, ay tanga pa din daw si Heitan, sabay tanong kung bakit pilit siyang umiiwas sa mga homework nila, kung kulang naman ang kanyang kaalaman. Pero biglang ang nagulat at nanlaki ang mga mata ng ating bida, matapos na kusang buksan nila Duan Mo Huangqi ang gate ng Western Capital. At dito nga ay lumabas ang imahe ni Duan Mo Huangqi sa kalangitan, kung saan ay sinasabi nito na hihintayin daw niya ang ating bida sa kanyang palasyo, kaya naman napapatanong ang ating bida sa kanyang sarili, kung ano daw kaya ang plano ni Duan Mo Huangqi, at kung ano daw kaya ang iniisip niya, at bakit kusa niyang binuksan ang gate ng Western Capital.